Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang Lord. Amen. Hallelujah. At bago po tayo ay maupo, tayo ay muna malangin. Lord, marami pong salamat for this divine encounter na kami tinawag mo, O God, sa mga oras na ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu. Thank you for the wonderful revelation with power, with miracle signs and breakthrough na aming mararanasan. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, let the power of your word, hallelujah, preach to the heart of your people. Hallelujah. Nakatagpuin ng iyong mga salita ang puso, ang pangangailangan ng bawat taong nakikinig. Salamat, Panginoon, for we do believe na marami kang ituturo sa amin ngayong gabi na magpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo to walk by faith and not by sight. We will only just say the word, hallelujah. At Lord, mangyayari, magaganap, mafulfill ang iyong mga salita sa aming buhay. We honor you in this place. We honor you in our life. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. Kamayan mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, papuri sa Diyos dahil sa buhay mo. Amen. Amen. So tayo po ay makakaupo na. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So tayo po ay nasa thank you po, worship team. Amen. So tayo po ay nasa ikatatlong linggo. Amen. Third Wednesday of the month of May. At ang ating pong theme for the month of May ay Great Faith Brings Miracles. Amen. Ang ating theme verse, amen, yung Matthew chapter 8, verse 10. Ang sabi doon, amen, when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found. Everybody say found. Yan. So great faith. Sabi mo sa katabi mo, great faith. No, not in Israel. Amen. Sabi mo sa katabi mo, natatangi ka. Amen. Praise the Lord. So, amen. So, ito po ang ating topic for tonight. Ang title po ng ating preaching for tonight ay The Final Say. Amen. So, alam niyo po ba mga kapatid, amen, na mahalaga po ang bawat salita na sinasalita natin? Mahalaga din po ang bawat salita na pinapakinggan natin. Amen. Kasi doon nakadepende kung saan patungo ang ating buhay. Amen. So be careful sa mga salitang lumalabas sa inyong bibig. Never say any curse again. Amen. Huwag nyo na sabihin na hindi ka maganda. Huwag mo na sabihin na naghihirap ang buhay mo. Sabihin mo, pinagpala ka ng Panginoon. Declare faith-filled words. Amen. At yan ang mangyayari sa iyong buhay. Amen. Naalala ko po, short testimony, amen, kung paano ko po natanggap ang aking paano ko po natanggap ang matagal ko nang pinagpe-pray. The man of God na pinag-pray ko since 2019. Amen. At tinugon po yun ng Lord noong 2023. Amen. Sa paanong paraan? Kasi po, dahil tayo po ay parte ng prayer and fasting, may tinuro po doon si Pastor Chris na you must say it, you must declare, you must keep on confessing kung ano yung pinagpe-pray mo. Dapat with boldness. Amen? Kaya nung 2023, month of May, doon nag-start na talagang every lakad ko mula bahay hanggang metro, I keep on praying. Ang sinasabi ko doon, I will get married in my 34th year of age. Yun ang sinasabi ko. Pero hindi ko sinabi kung sino talaga. Amen? Kasi hindi ko din sigurado. Pero sigurado ako, alam ko, gusto ko talagang matagpuan yung man of God na para sa akin. And nung anniversary, November din yan, sabi ni Bishop, hoy, sino dito ang mga walang may boyfriend? Itaas ang kamay at magkaka-boyfriend na kayo. Nagtaas ako noon, 2 kamay. Hindi talaga ako nahihiya. I'm so bold. Kasi yun talaga, yun talaga yung nilalaman ng puso ko. Kaya sino dito walang boyfriend? Wala na, ako na lang yan. Ayun, meron pa. Amen. By faith, amen. Receive, amen, in Jesus' name. Taas pa pati pa. Amen. So, nung anniversary natin, siguro 26 yata, hindi ko maalala yung exact date. Basta nung katapusan ng buwan ng November, nagpunta kami ng Armenia. Amen. At wala sa plano ko na kung anong nangyari. Amen. So,
Si Ate Dan, amen, isang pusher. She pushed me to say what is the truth, kung ano yung nilalaman ng puso ko. Amen. To break the walls. Amen. And talagang mahalagang obedience, no? So, nag-obey ako at doon. Nung nasabi niya na, then, nangyari na yung matagal ko nang pinagpe-pray. Amen. So, mahalaga ang salita na binibitawan natin. Amen. Finally, amen, after ilang years. Amen. So, doon ko napatunayan, doon ko nakita, maraming beses hindi lamang to, pero the more we confess kung ano yung huwag kang panghinaan ng loob kahit matagal. Matagal mong hiningi, matagal mong pinag-pray, keep on praying, keep on confessing. Dapat bold. Kaya nga gusto ng Lord sinasalita kasi gusto ng Lord ma-practice mo yung boldness. Ma-practice mo yung hindi ka nagda-doubt kapag nagsasalita ka. Amen? So, praise the Lord. Amen? So, if what we say matters, what more kung ano yung sinabi ni Jesus sa kanyang salita? Sa buhay mo, sino yung may final say? Is it the world o the Lord? Yeah, praise the Lord. So, yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. The final say. Amen. So, alam niyo po ba, itong story na to, di ba ilang beses na po itong na-share sa atin, madami na nag-preach. Habang inaaral ko po itong kwento na ito, nalaman ko, hindi lamang po pala ito tungkol sa faith and miracle. Meron pong napakagandang mensahe ang Lord beyond that faith and miracle na nakikita natin. Amen? At yan po ang pag-aaralan natin. Ang tinuturo po dyan ng Lord, He foreshadow kung ano yung gusto niyang gawin, kaya siya nagpunta dito sa mundo na to. Amen? So, sa pagtutuloy natin, alamin natin ano muna yung faith, ano muna yung miracle. Amen? So, what is miracle? Amen? So, marami po tayong mga tanong at sasagutin natin. Ganito po kami sa PD4. Amen? Tanong tapos sagot. So, what is miracle? Amen? Miracle is extraordinary events that reveals God's greatness and power. Amen. Kaway-kaway ko sa mga taong gusto ng miracles from the Lord. Amen. Praise the Lord. So, ang miracle po pala, yung nakakaranas ka ng mga pangyayari sa buhay mo na yung Panginoon ang kumilos. Yung may sakit, gumagaling. Amen. Yung patay, nabubuhay. Mga patay na pag-asa, amen, nabubuhay muli. Yung mga nagkakahiwalay, nabubuo muli. Amen, yung pamilyang nasisira, nabubuo. Yung sinisiraan, kung mga dinedemolish na bed space, ngayon binibigyan ka ng Lord na isang buong flat mansion. Amen, by faith, amen, yung wala, meron. Walang boyfriend, nagkaka-boyfriend. Walang asawa, nagkaka-asawa. Amen. Yung sinasabihan ng doktor na hindi daw magkakaanak, ngayon may anak na. Amen. Yan yung mga miracle na tanging Diyos lang yung makakapagbigay sa'yo niyan. Yung dating sabi ni Ma'am Shi, hindi daw umaabot ng 50 tong JCTD. Pero tingnan mo naman ngayon. Midweek to para praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you are a miracle. Yan. Amen. Yung katabi mo, miracle na yan. Amen. Yung mga dating walang disciple ngayon, meron na. Praise the Lord. At nakaka-12 na. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So continue. Alamin din natin kung ano yung faith. What is faith? Basahin natin. Faith is? Not merely believing despite the evidence. It is about obeying even when there are consequences. Ang pinakamagandang example dyan ay yung father of faith. Kilala niyo ba yon? Sino? Si Abraham. Yon na kahit kailangan niyang ibigay, isacrifice yung anak niya, amen, he obey. Amen. Ganyan yung pananampalataya na meron siya sa Lord. Amen, na alam niya, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Mukha mang masakit at mahirap na kanyang gawin, he obey. That's his faith to God. Where does faith come from? Faith comes from? Yan. So the Bible is clear. There is no other way na magkaroon ka ng faith except from hearing the Word of God. Kaya ang taong walang pananampalataya sa Diyos ay dahil hindi pala siya nakikinig sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Amen. If faith comes from hearing the Word of God, then unfaithfulness is a result of not listening to the Word of God. Sabihin mo ulit sa kabila, hindi talaga ikaw yun. Amen. So why faith is important?
Faith is the obedience of the heart that pleases God. Sabi nga, without faith, it is impossible to please God. Amen. So, hanggat walang pananampalataya, hindi mo mapiplease ang Lord. Kaya nga itong centurion, di ba, nakot niya yung attention ni Jesus sa karamihan. Amen. Siya yung namumukod tangi sa lugar na yon kung saan sinabihan siya ng great faith. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, great faith. Amen. So kagaya nung centurion na yon, lahat naman tayo may mga nararanasang mahihirap na sitwasyon sa ating buhay. Minsan mukhang imposible, minsan mukhang walang solusyon, pero nangyayari lang yon kapag if we do not acknowledge Jesus as our Lord, the ultimate powerful God. Amen. Mahirap lang naman ang bagay kapag we focus on what we see rather than acknowledging that God is in control. Amen. So focus on Jesus, the author and perfecter of our faith. Huwag mong tingnan yung sitwasyon mo, ang tingnan mo yung makapangyarihang Diyos na may kakayanan na ma-overcome mo yung anong pinagdadaanan mo. Amen? So, kaya nga itong centurion na to, amen, noong dumating si Jesus, amen, he seek the presence of Jesus. Amen? So, ang pag-aaralan natin ngayong gabi, how to have the great faith that brings miracle. Amen. So, Heinz? Number 1 is to seek the presence of Jesus. Sabi doon sa Matthew 8:5-7, makikibasa po. Now, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. Amen. So itong si centurion, amen, nung pumasok or nung nag-enter, dumating si Jesus sa Capernaum, amen, nagpunta siya kay Jesus. Amen. Naalala niyo pa ba when Jesus entered into your life? Nung araw na yon, napansin niyo ba, na-acknowledge niyo ba na nagsimula ng magkaroon ng miracles upon miracles sa iyong buhay? Amen. So, ganyan ko din po nakita yung buhay ko. Amen. Naalala ko po, nabanggit kasi ni Ma'am Sheena yung about sa horror movie. Ang kauna-unahang miracle ko po sa aking buhay ay noong nanood ako ng Conjuring nung nasa Pilipinas. Napauwi po kasi ako nun sa Pinas. Amen. Dahil napauwi ako, masama yung loob ko sa nangyari sa akin sa Dubai noong 2015. Di kasi ako nagkaroon ng maayos na trabaho. So, napauwi ako ng Pinas nang walang kadala-dala. Amen. Ang dala ko lang ay abaya. Tapos naiwan ko lahat ng gamit ko dito, si Princess Lorraine, yung kasama ko sa bahay, siya yung nag-take care ng lahat ng naiwan kong gamit. Amen? So, nung araw na yon, bumili ako ng ticket ng Conjuring. Horror po yon. Hindi magandang movie. Amen? So, nung nakabili na ako ng ticket, pag harap ko dun sa pintuan, may dalawang pinto. Yung pinto sa kaliwa, isang church, born-again Christian church. Yung isa, nasa kanan, yun yung sa Conjuring. Sabi ko, bakit may church dito sa sinihan? So, sabi ko sa isip ko, parang gusto ko doon. Kaso sabi ko, nakabili na ako ng ticket, dito na nga ako. So, pumasok ako doon sa sinihan. Nag-aantay ako, matagal pa yun matagal pa yung bago nag-start yung movie. Habang nag-aantay ako, biglang nag-start yung praise and worship sa kabila. Sabi ko, hala, gusto ko doon. Ganun ako nung time na yon. Yung puso ko talaga, I want the presence of God. Pero I don't know how na magpunta sa presensya niya. So sabi ko na lang sa isip ko, sige, tatapusin ko na lang tong movie kasi bayad na to. Next week, same time, babalik ako. Pupunta ako doon sa church na yon. Tapos nung dumating yung araw na yon at pagpasok ko doon, they are about to start prayer and fasting. Ang sabi ng pastor doon, sabi ng pastor doon, kung may bagay ka sa buhay mo na hindi mo kayang solusyon, ask it to God. Hingin mo ngayon kay Lord. Ang sabi ko kay Lord noon, Lord, pag binalik mo ako ng Dubai, magtutuloy-tuloy ako sa iyo. Alam niyo po ba, there's a miracle. After 7 days, bigla pong dumating ang visa ko, working visa, on process na. Isang taon na po ang nakakalipas nun mula nung napauwi ako ng Pinas. Wala po akong communication sa daddy kong employer. Pero
dahil sa kilos ng Lord, alam kong wala kasi akong kinausap na tao eh. Ang kinausap ko lang si Lord. Paano naman mangyayari? So doon na magkakaroon ng ganong pangyayari nang wala akong kinakausap na tao, doon ko napatunayan na may Diyos. Doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos. At dahil doon sa pinakita niya ngayon sa akin, talagang nagtuloy-tuloy ako. Nung nakarating ako ng Dubai, hinanap ko yung church na yon. Amen. Pero hindi ako nakontento. Amen. I keep on seeking and desiring God more. Gusto kong lumalim. Hanggang dinala po ako ng Lord, ang inyong lingkod ay nasa inyo ng harapan. At talaga pong nakita ko na kapag ikaw ay nagpatuloy sa Lord, gaano man kahirap, napakadami ko na pong naranasan na gusto ko nang sumuko, pero hindi po ako sumuko, nagpatuloy ako. Amen. At doon po ako nakaranas ng tagumpay, after tagumpay, after tagumpay. Amen. Ganyan po kasarap. Kaya pag nahihirapan kayo, huwag kayong susuko. Ang giving up is not anymore an option. Amen. Kahit gaano man kasakit, gaano man kahirap, amen, magpatuloy ka. Huwag mong hayaan na pinipigilan ka ng kaaway. Kasi sa tuwing pinipigilan ka ng kaaway, ibig sabihin no, nakikita ng kaaway na may gagawin sa'yo ang Lord. Buti pa yung kaaway nakikitang gagawin sa'yo ng Lord. Dapat mas una mo yung nakikita. Amen. Ikaw ang anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang anak ng Diyos. Amen. So, himay-himayin po natin to parang mais. Itong salita ng Lord kasi napakalinamnam. Amen. So, sino pong nakarating na sa Capernaum? So, kung hindi pa, alamin natin kung ano bang klaseng lugar tong Capernaum. Amen. So, ito palang Capernaum, napakaraming nangyari diyang miracles. Diyan nagsimula ang ministry ni Jesus. Diyan siya nagsimulang mag-preach ng the kingdom of God. Diyan siya tumira. Amen. Diyan din nakatira si Peter and Andrew. Diyan siya tinawag ni Jesus. Diyan din niya pinagaling yung royal's official son. Next slide, please. Diyan din yung, meron palang asawa si Peter. Yung mother-in-law ni Peter, pinagaling ni Jesus. Amen? Diyan din ni Jesus, pinagaling yung paralitiko, yung may apat na, yung magkakaibigan na inihulog sa bubong. Na pinadaan sa bubong yung kaibigan nila. Diyan din nag-cast out si Jesus ng mga unclean spirit. Diyan binuhay ni Jesus yung anak ni Jairus. Diyan din yung 12 years, nagbi-bleed na woman, diyan din siya gumaling. Amen. So very significant po pala itong lugar na to. Amen. So diyan din gumaling tong servant ni Centurion. Amen. So itong lugar na to, amen, is a place of miracles. Sabi mo nga, place of miracles. Amen. Parang yung buhay mo, amen, hindi na uubusan ng miracles. Amen. Bakit? Because Jesus is in you. Because you seek the presence of Jesus. Amen? Dahil hindi ka tumitigil na pumunta sa presensya ng Panginoon. Amen? Doon, kapag nadyan ang presensya ng Lord, makakaasa ka na may milagro. Makakaasa ka na merong kagalingan. Makakaasa ka na merong restoration. Makakaasa ka na maraming ginagawang magagandang bagay ang Lord. Yan ang kaibahan ng buhay na may Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. So, pero alam niyo po ba, ayan, dumating na siya. Nagpunta siya sa Matthew 11. Kung magtutuloy-tuloy kayo ng pagbasa, malalaman natin na nagkaroon ng katapusan or hangganan yung miracles na nangyari dyan sa Capernaum. Amen. So, sabi dyan, sabi ni Jesus, kinurse niya tong Capernaum. Amen. Bakit? Because they did not repent. Amen. So sabi dyan, then he began to rebuke the city in which most of his mighty works had been done because they did not repent. Next slide, please. Amen. So dyan natin malalaman na ang purpose pala ng miracles ay hindi lamang para ipakita ang kapangyarihan at kayang gawin ng Lord, but it is also intended to lead people to repentance. Kailangan may nagbabago. Amen. Hindi pwedeng lagi lang natin isisik yung miracles pero sa buhay natin, hindi tayo nagkakaroon ng true repentance. Aalis din tayo. Kagaya ng sa akin, kung nagkaroon ako ng miracles tapos hindi naman ako nagpatuloy sa Lord, for sure hindi ko mararanasan yung miracles after miracles after miracles. Pero kapag nagpatuloy
magpatuloy ka, amen, to seek Jesus, amen, dun mo mararanasan yung true life transformation. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, seek the presence of Jesus. So, ang ating conclusion dito, we should focus not seeking the miracles themselves, but seek the miracle worker. Hindi yung miracle yung habulin natin, kundi si Jesus. Amen? Susunod lang yung miracles kapag nadyan ang presensya ng Panginoon. The significance of miracles is not about the location. Hindi dahil dun sa Capernaum, dun lang may miracles. Hindi. Dahil yun sa mga tao na nag-recognize kay Jesus, sa presensya niya at naniwala that where Jesus is, miracle happen. Ganon din sa buhay mo. Hindi lang dito sa Dubai mangyayari ang miracle sa buhay mo. Kahit saan ka maglakad sa iba't ibang bansa, the miracle is with you as long as you seek the presence of Jesus. Amen. Hallelujah. So punta po tayo sa number 2, how to have a great faith that brings miracle. Number 2 is act in the character of Christ. Dapat nakikita sa buhay natin ang characters ni Jesus. Amen. Kasi yan ang bunga eh. Kung si Jesus ay nasa puso mo, for sure talagang may manifestation ang kanyang characters and work sa ating buhay. Amen. So, yan yung sabi dito, Matthew chapter 8, verse 5 to 7. Ayan din yung binasa natin kanina. Amen. So, ano kaya yung mga characters na meron sa centurion? Wala naman masyadong nabanggit. Pero dahil dun sa ginawa niya, makikita mo dun yung love, compassion, and humility. Amen. Yan yung mga karakter ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ano yan sunod-sunod parang intertwined. Amen. Kapag may pag-ibig ka, nagkakaroon ka ng compassion. Kapag may compassion ka, nagkakaroon ka ng humility. Amen. Next slide. Love. Amen. Paano nating nasabing merong love sa buhay ng centurion na ito? Meron siyang love for people. Siya ay isang chief commander. Mataas siya na opisyal ng Rome. Pero nakikiusap siya para sa kanyang servant. Hindi niya yung kadugo. Pero itinuturing niyang parang anak. Minamahal niya na parang parte ng buhay niya. Amen. Love for nation. Amen. So sa Luke 7:5, sinabi doon ng mga Jews na ipinagpatayo daw sila ni centurion ng synagogue. Amen. Si centurion ay isang Roman. Isa siyang Romano. Hindi siya Jew. Pero biruin mo, kung saan siya naglilingkod na lugar, nagpatayo siya ng simbahan. Parang tayo yan, parang katabi mo yan eh. Kung nasang lugar o panambahan ka, doon ka nagtatanim. Amen. Ganyan yung pag-ibig. Amen. Na meron tayo. Amen. Praise the Lord. Sunod, compassion. Ano ba yung compassion? Ito daw yung concern for others. Kapag may nakikita ka na naghihirap, meron kang concern na gusto mo siyang matulungan. Amen. May compassion ka kahit hindi mo naman siya kakilala. Nung nalaman mo may sakit, gusto mo kagad puntahan para share ng word of God. Amen. Praise the Lord. So ganyan yung centurion. Amen. Nung nalaman niyang nandiyan si Jesus, gustong-gusto niya kagad gumaling yung kanyang servant. Amen. Sunod, humility. Amen. Ano ba yung humility? Maintaining a modest and humble attitude. Amen. Acknowledging one's own imperfection and not seeking personal glory or superiority. Like Jesus exemplified through His humility despite His divine nature. Para siyang si Jesus, amen, isa siyang Diyos, pero kinailangan niyang maging isang tao, magpakababa na katulad natin, para lang mailigtas yung katabi mo. At saka ikaw. The great redemption. Amen. Praise the Lord. So, pangalawa, maliban doon sa love, compassion, and humility is, next slide. He stand between the gap. Amen. Like how Jesus stand between the gap sa atin, yung servant niya, hindi na nun kayang makalapit kay Jesus eh.
Amen. Ganun na siya sa sobrang sakit niya. Maaring hindi na talaga siya makatayo. Pero dahil sa pananampalataya ng centurion, siya yung lumapit kay Jesus. Next slide. Ibig sabihin, faith can connect a person to God's power and mercy. Yung pananampalataya mo, kaya niyang i-connect yung mga taong ipinapanalangin mo sa power and mercy ng Panginoon. Kaya kung may tao kang ipinapanalangin, pinagaling na yun ng Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi nga, he portrayed the character of Jesus. Dahil katulad din ni Jesus, amen, he intercedes for that servant. Like Jesus, he is the one who is interceding for us. Yung ating Panginoong Jesus ang ating great intercessor. Amen. Siya yung naging daan para tayo ay makalapit sa ating Diyos Ama sa langit. Amen. Next slide. Amen. Maliban doon, amen, what characteristic of Jesus did the centurion portray? Number 3 is a good shepherd and a great leader. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a great leader. Bakit kaya? Amen. So alamin natin. Amen. Ano ba yung centurion? By the way, natabunan. So ang centurion ay in charge sa 100 soldier. So ang centurion pala ay in charge sa 100 soldiers. Amen. Kanina, nung inaaral ko to, sabi ko nga, bakit kaya yung centurion ang ginawang example ng Lord or ipinakita ng Lord sa atin na may great faith? Bakit kaya? Bakit kaya yung centurion, pwede namang yung woman bleeding in the 12 years? Pwede namang yung si Jairus, pwede naman yung ibang mga Bakit kaya itong centurion? Ano ang meron sa buhay ng centurion na ito? Anong gustong ipakita ng Lord through the life of this centurion sa atin? Amen. So, napapansin niyo ba? Centurion is in charge of 100 soldiers. Sa mga Bible readers, may naaalala ba kayo na meron din 100 inaalagaan? Yon. Next slide, Ains. Yan. Yung story ng the parable of the lost sheep, yung shepherd doon. Siya yung in charge naman sa 100 sheep. Sabi mo sa katabi mo, you are a sheep. Amen. Inaalagaan ka ng Panginoon. Amen. So, next slide, Ains. So, sinabi, di ba, pinoportray niya yung character ni Jesus. Amen. Sabi ng John 10, verse 11, basahin po natin, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Yan. Nire-represent ng centurion ang shepherd who is Jesus Christ. Amen. So ganyan po ang buhay ni centurion as a leader. Yung pagiging leader niya, hindi yung utos dito, utos doon. Siya yung tipo ng leader na may pagmamalasakit, may pagmamahal, may pag-aalaga, yung hindi niya hinahayaan na kahit isa sa kanyang mga soldiers ay mawala. Parang yung katabi mo. Amen. Kung paano yan dumadalangin sa Lord para sa kanyang pamilya for their salvation. Kung paano yan umiiyak sa Lord para sa kanyang mga disciples na lumalim, makakilala kay Lord, magpatuloy, huwag madapa. Amen. Para yung mga pastor natin na gabi-gabi, umaga, tanghali, hapon, hindi tumitigil manalangin. They give up lahat ng meron sila just to glorify the Lord. Sabihin mo ulit sa katabi mo, thank you for being a good leader. Sa kabila, thank you for praying for me. Sabihin mo ulit sa kabila, ikaw ang kalakasan ko. Salamat sa iyong mga panalangin. Naririto ako dahil sa prayers mo. Yan, di ba? Yan ang katotohanan. Masarap magpasalamat sa mga taong talagang nanalangin para makapagpatuloy ka. Kasi hindi talaga natin kaya kung tayo lang.
na ano nga ako kasi nitong bago nag-start tong si Max, sinabi niya na preacher ng bandang April pa lang, so sobrang aga na. Pero nung time na sinabi niya yun, talagang na-shaken, talagang tines ng Lord, ipinakita ng Lord, ano ba yung message, ano ba yung gusto niya ituro about faith. Amen. So doon nagsimula yung sa aking inay. Amen. Yung before nag-May, doon nagsimula yung talagang hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Iyak talaga ako ng iyak sa Lord. Pero hindi po ibig sabihin nun, sumusuko ko or nanghihina. Nanghihina talaga. Pero hindi ko hinahayaang manatili yon. Amen. I keep on seeking God kasi alam ko siya ang may kakayanang magpagaling sa aking inay. Amen. So, humingi din ako ng panalangin, amen, sa ating bishop, sa ating pastor. At talagang, alam niyo po, sabi nga ni Ma'am Shi, bakit kasi ginagawa mo lagi mag-isa? Amen. Nung sinabi niya yun, bigla akong natamaan yung aking puso. Amen. Na oo nga, bakit ba lagi na lang mag-isa ako kapag ganito na magpe-pray and fast? So sinamahan po nila ako na mag-pray and fast. Amen. Kaya praises and glory to God kasi may mga tao pong nag-aalaga sa atin at dumadamay kapag nahihirapan tayo sa sitwasyon ng buhay. Amen. Ganyan din po, alam ko na ganyan din ang ginagawa niyo sa lahat. Amen. So, dahil po sa nangyayari na, minsan tinatanong ko, Lord, bakit tuloy? Bakit laging continuous yung battles in life ko? Pahirap ng pahirap. Amen. So, pinapakita sa akin ng Lord na sa paghirap ng sitwasyon, amen, nadyan din yung pagsama niya na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayan. And I stick to that. Diyan po ako nanatili na mukha mang mahirap at masakit sa aking puso, I have to stand on my faith that God is our healer. Amen. So, salamat po sa buhay ng lahat ng mga nananalangin. Amen. So, napakalaki na po ng difference ng ngayon at saka nung April, amen, na talaga kasi siya noon ay ayaw niya actually ipaalam sa lahat. Ayaw niya nang papuntahin si Pastor Don. Huwag mo nang papuntahin dito si Pastor Don, huwag mo nang sabihin kay Pastor Alani. Kumbaga, huwag mo na akong ilako. Tayo, hindi yun ang tinitingnan natin eh. Ang tinitingnan mo yung mga panalangin ng mga tao na yon, yung magpapalakas sa'yo kapag pinanghihinaan ka. Ang nakikita ko yung pagkilos ng Lord. Ayokong isipin kung anong iisipin ng iba. Ang gusto ko ay yung mag-glorify ang Lord. Amen. So ngayon po, ay hindi na siya yung kagaya nung dati. Amen. Na hindi mo na siya makausap. Yung mga kapatid ko ay sobrang pinanghinaan na din at hindi na alam yung gagawin. Tumatakbo na doon sa mga tito-tita namin. Hindi na daw niya alam ang gagawin niya si Alan. Pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi, alam mo yun, malalampasin mo din eh. Matatapos din yun. Amen. May kagalingan sa presensya ng Panginoon. In the name of Jesus, there is healing. Kaya yung taong ipinapanalangin mo ngayon, yung mahal mo sa buhay na may sakit, yung kakilala mo na may sakit, pinagaling na yan ng Panginoon. Amen. Huwag kang panghihinaan ng loob. Amen. Keep on praying. Huwag mong isusukuan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong susukuan. Yan. Amen. Kasi ang kagalingan nasa ating Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. And next slide, please. So, ngayon, alamin din natin what distinguishes the centurion from other who asked Jesus for a miracle. Bakit ba special tong centurion? Ano bang meron sa centurion na to? Wala nga siyang pangalan eh, di ba? Centurion ay position niya, amen, hindi yan pangalan niya. Amen. Anong meron sa kanya? Anong kakaiba sa kanya? Bakit namumukod tangil siya doon na sinabihan ng great faith? Bakit kaya? Amen. So, alamin natin yan. Yung ibang humingi kay Jesus ng kagalingan. How the leper approached Jesus. Sabi nung leper, Lord, if you are willing. Si leper, hindi siya sure. Kung willing ka, Lord. Amen. Sunod, how did Jairus approach Jesus? Sabi niya doon, my daughter has just died, but come and lay your hand on her. Ilay hand mo ang aking anak. Pinapupunta niya si Jesus sa kanyang anak at ilay hand mo ang kanyang anak. Amen. So next,
How did the woman, yung nagbi-bleed ng 12 years, approach Jesus? Ang sabi ng woman, if only I may touch His garment. Amen. So, iba't iba sila ng approach kay Jesus. Pero lahat po yun pinagaling ng Panginoong Jesus. Kaya yung sakit na or mga ipinapanalangin mo kay Lord, pinagaling na yun ng Lord. Sabi mo sa sarili mo, okay, pinagaling na ako ng Lord, I receive healing now. In Jesus' name. Amen. Sa mga may sakit na nararamdaman at this time, you are already healed. Amen. Not only physically, mentally, emotionally, financially. Hallelujah. Amen. So how did the centurion approach Jesus? Ito yung maganda. Ang sinabi niya dito, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the words. Everybody say, just say the word. Ganyan niya tinitingnan, ganyan niya nakikita ang kapangyarihan ni Jesus. Kahit hindi na siya lumapit doon sa may sakit. Kahit hindi niya mahawakan si Jesus. Kahit hindi na kailangan pumunta ni Jesus sa kanyang tahanan. Amen. Nananampalataya yung centurion na dahil sa salita ni Jesus, ang kagalingan ay matatanggap ng kanyang servant. So, ganyan yung gusto ng Lord na matutunan natin. Magkaroon tayo ng ganitong klase ng pananampalataya na dahil sa sinabi ng Lord, dahil sa latay ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, ako ay pinagaling na. Amen. Let's meditate that na yun talaga ang ginagawa ng Lord. Kung may nararanasan kang sakit sa katawan mo ngayon, paniwalaan mo na dahil sa latay ni Jesus, sa cross ng Kalbaryo, ako'y pinagaling niya. Sabi niya, it is done. Tapos na. Amen. Wala nang sakit at karamdaman na pwede pang manahan sa iyong buhay. Amen. So praise the Lord. Amen. So yan yung ating tatlong way how to have the great faith that brings miracle. Seek the presence of Jesus, act in the character of Christ, and you just say the word. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you just say the word. Amen. So alam niyo ba, kaaral sa kwento na to, nalaman ko na hindi lamang pala ang centurion ang sinabihan ng Lord na great faith. May isa pa. Wag nang hulaan. Kilala niyo ba kung sino? Isa siyang babae. Amen. Siya ay the woman of Canaan. Amen. A Syro-Phoenician woman. Ibig sabihin, isa siyang hentil. Isa siyang Gentile katulad ng centurion. Namumukod tangi. Sabi mo sa katabi mo, namumukod tangi ka. Amen. So, pareho silang Gentile na sinabihan ng Panginoon ng great faith. Amen. Alam niyo po ba kung bakit sinabi ni Jesus na great faith yung centurion na yon? Kasi nung sinabi niya yon, hindi lang yung centurion ang nakikita niya. Nakita ka din niya. Nakita din niya yung mga Gentiles na kagaya mo, kagaya ko, na kung paano mo isik ang presensya ng Lord, walang katumbas. Na kung paano mo mahalin ang salita ng Lord, kahit wala magsabi sa you love the Word of God. You love to obey the Word of God. Nakita niya yung puso mo, kung paano yung pananampalataya mo na kahit hindi talaga natin siya nakakausap ng kagaya nila, amen, yung pananampalataya mo solid. Ang totoong great faith, hindi lamang yung centurion ang sinasabihan ng Lord. Wala siyang pangalan kasi gusto ng Lord para pag binabasa mo tong kwento na to, makita mo ang sarili mo. Pwede mong ilagay yung pangalan mo na ikaw yung centurion na sinabihan ng Panginoong Jesus na may great faith. Amen? So, hindi lang tungkol sa faith and miracles. Ang gustong ipakita sa'yo ng Lord dito, ikaw ang nakita niya mula pa noon. Yung pananampalataya na meron ka ngayon,
Nakita niya na noon. Kaya nga hindi siya nagdalawang isip na gawin yung pagkapakaw sa krus, ibigay ang kanyang buhay. Kasi nakikita ka niya. Alam niyang darating tong moment ng buhay mo na magfu-fully surrender ka kay Lord. Na kahit na ano mang hirap, gaano man kasakit, mawalan ka man ng mahal sa buhay, magpapatuloy kang magpahayag ng salita ng Diyos. Na kahit iwan ka man ng mga tao na minamahal mo, magpapatuloy ka pa rin. Na kahit nasasaktan ka, nahihirapan ka sa mga naririnig, nakikita mo, magpapatuloy ka pa rin. Yan yung nakikita ng Panginoong Jesus sa centurion, ang buhay na meron ka ngayon. Ikaw yung totoong may great faith na nakikita ng Panginoon na ipinakita niya sa story ng centurion. This is not an ordinary story. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klaseng revelation. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong mensahe. At ito ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Nagpapasalamat ako sa Lord. Na kung ano man yung mga pinagdadaanan ko sa buhay, nakakatayo pa rin ako ng masaya na naglilingkod. Hindi ako sumusuko, hindi dahil sa kaya ko, kundi dahil makapangyarihan ng Diyos. Hindi ako nagkamali ng Diyos na pinaglilingkuran. Hindi ka nagkamali ng Diyos na pinaglilingkuran. Ang Panginoong Jesus ay buhay sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Kaya magpatuloy ka, kapatid. Palagi mong saliksikin ang presensya ng Lord umaga, tanghali, gabi, sa CR man yan, kung saan-saan man yan. Palagi mong puntahan ang presensya ng Lord. Amen. Lagi mong panampalatayaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Lord. Amen. Kasi Jesus is the final say. Kung ano yung sinabi ni Jesus, yan ang katotohanan sa buhay mo. Kagaya ng centurion, let's acknowledge the supreme power and authority of Jesus in our life. Let's all walk and live by faith hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Marami pong salamat. Sabi mo ulit sa katabi mo, you have the great faith. Hallelujah. Amen. Salamat po. Tinatawagan ko po si Reverend Pastor Don para po sa panalangin at sa share. Praise the Lord. Hallelujah.